Itong karanasan ko ay medyo limot ko na rin. Pero kapag nakakapanood o nakakapakinig ako ng mga kwentong horror tungkol sa mga universities o colleges, muli ko na namang naaalala. Computer student ako noon sa La Consolacion College, Bacolod. At madalas ginagabi kami ng uwi dahil 6 PM yung last period namin. Minsan ay may tinatapos pa kaming gawain. That time ay parang may nakalimutan ako sa ilalim ng table ko na talagang kailangan kong iuwi sa bahay. Kaya bumalik ako sa eskwela at nakiusap kay Manong Guard na kung pwede ko bang kunin sa computer lab yon, yung naiwan kong gamit. Di ko na matandaan kung ano yon, libro yata o project. Pinayagan naman ako ng guard, pero di ko in-expect na medyo madilim na sa part na yon ng school. Pinagpapatay na kasi yung ilaw sa hallway. Tinanong naman ako ng guard kung sasamahan pa niya ako. Ang sabi ko naman ay hindi na dahil malapit lang naman. Pero nung nandoon na nga ako, bigla akong nakaramdam ng kakaibang lamig. Talagang gumapang yung lamig na yon sa kalamnan ko. Wala namang bukas na aircon o hangin na pumapasok. Kaya nakapagtatakang bigla akong nakaramdam ng ginaw. Sunod nun, pakiramdam ko ay may kasama na ako doon sa loob. Manong, pa nga ako sa pag-aakalang sinundan ako ng guard. Pero walang ibang tao maliban sa akin na nag-iisa lang doon sa loob ng mga oras na yon. Dali-dali kong kinuha yung pakay ko at umalis. Pero palabas pa lang ako ay bigla na lang may bumukas na monitor. Napapamura ako habang kinakwento ko to sa pamangkin ko. Kinakabahan ako ng husto nun. At habang tinitingnan ko nun yung screen, parang may namumuong imahe ng isang muka. Hindi agad ako nakakilos dahil pakiramdam ko nanginginig yung mga tuhod ko at nanghihina. Sabay parang lumalaki yung ulo ko. Nang lumabas na yung buong muka sa screen ay doon na ako nagtititiling lumabas ng classroom at nagmamadaling lumakad ng hallway. Pero habang nasa hallway naman ay nakarinig ako ng mga yabag na parang binaasunod sa likuran ko. Agad akong lumingon sa pag-aakalang may nananakot sa akin. Pero kadiliman lang ang sumalubong. Pagbalik ko ng tingin doon sa dinadaanan ko, laking gulat ko nang may tao nang naatayo sa may unahan. Muli akong napatawag ng Manong, sa pag-aakalang sinusundo na ako ng guard. Pero hindi yun umimik at nanatiling naatayo lang. Kaya nagmadali na akong lumapit sa kanya. Bigla naman siyang naglakad pa kanan. Ang alam ko, maliban sa isang opisina doon ay wala na siyang ibang mapupuntahan. Kaya nang sundan ko siya, nagtaka ako dahil bigla na lang siyang nawala. Nakasarado din yung opisina kaya naguluhan ako kung saan yung nagpunta. Nagmadali na lang akong lumabas at di na nag-abalang hanapin pa siya. Pero ganoon na lang yung gulat ko, Sir Bob, nang makitang andoon si Manong Guard sa labas ng lobby ng school. Tinanong ko siya kung hindi ba siya pumunta doon sa opisina sa may kanan. Kasi hindi ko siya nakitang dumaan pabalik. Nakita ko yung reaksyon niya na parang naguluhan. Hindi daw siya umaalis doon sa pwesto niya. Sinabi ko pa noon na baka yung kasama niya. Pero wala daw siyang kasama at mag-isa lang siyang naka-duty ng gabing yon. Doon na talaga ako kinilabutan sa sinabi niya. Dahil kung hindi siya yon at wala siyang kasamang naka-duty, sino yung nakita ko? Ang isa pang nagbigay ng kilabot sa akin noon ay nung hindi ako kinausap at bigla na lang itong nawala. Hanggang nga sa pag-uwi ko, nararamdaman ko pa rin yung kilabot. Nahindik ako kung ano o sino yung nakita ko at yung nasa monitor. Grabe lang yung karanasan kong yon. Nung mga panahon na yon, hindi pa uso yung mga prank, kaya imposible talagang may mag-set up nun. Hindi ko alam kung namatay ba ulit yung monitor o nanatiling nakabukas. Basta, mabilis pa sa alas 4 akong nakaalis doon nang magawa kong makagalaw. Ayon pa sa gwardya, ay wala nang ibang estudyante na pumasok ng oras na yon maliban lang sa akin. Biniro pa nga niya ako na baka daw multo yung nakita ko. Ilang araw na pala isipan sa akin yung nakita ko. Hindi ko na matiis noon na walang mapagsabihan, kaya naikwento ko yun sa ibang classmates ko.
Hindi ko naman inexpect na maniniwala sila. Pero ilan sa kanila ang napamura. Medyo natatawa pa nga na kinikilabutan. Akala daw nila ay sila lang yung nakaranas ng pagpaparamdam sa LCC Bacolod. Hindi nila kinuwento dahil baka pagtawanan lang daw namin at hindi kami maniwala. Ayon sa isang kaklase ko na itago na lang natin sa pangalang Joy, pauwi na daw siya mula sa huling subject namin, which is computer science. Siya daw yung huling lumabas noon sa lab. Sinigurado niya na naapatay na lahat ng monitors at natanggal na sa saksakan. Palabas na raw siya ng lab at pinatay na yung mga ilaw. Ilalak na lang daw yung pinto nang bigla na lang may tumunog. Yun yung tunog kapag nagbubukas yung monitor ng computer. Dali-dali niya raw pinailawan yung kwarto at lumapit sa bumukas na monitor. Nainis pa daw siya dahil baka hindi na shutdown at restart yung napindot niya. Medyo lagi pa naman kaya mabagal talaga mag-shutdown. Pero nung tingnan niya daw yung saksakan nun, naka-unplug yon. Hindi nakasaksak. Ganoon na lang daw yung kilabot niya nang pagbalik ng tingin sa monitor. Nakapatay na yon. Pero may nakikita siyang ibang refleksyon maliban sa kanya. May nakatayo na raw sa likuran niya na hindi matukoy kung babae o lalaki. Sa pag-aakalang may bumalik din kaklase namin at balak siyang gulatin, mabilis daw siyang lumingon. Pero paglingon niya ay walang ibang tao. Doon na daw siya nilukuban ng matinding takot. Mabilis daw siyang umalis doon na di niya napatay yung ilaw at nalock yung pinto. Nakiusap na lang daw siya sa guard na i-check ulit yung computer lab. Napakamot sa ulo yung gwardya na halatang medyo natakot din. Yun pala, nakaranas na rin ito ng kababalaghan doon sa room na yon. Habang naglilibot at nag-check daw ito ng computer lab, bigla na lang daw may bumukas na computer sa loob. Nang ilawan daw niya, pansin niyang hindi ito nakasaksak. Simula daw noon ay iniiwasan na niyang maglibot sa bahaging yon ng building. Marami pang mga kwentong katatakutan na nangyari dito sa Lako, Bacolod. Pero sa susunod ko naman ipapakwento kapag na-i-upload nyo na to. Salamat sir sa oras at sana ay mabasa ninyo. Hello po sa inyo Sir Bob at sa lahat ng listeners. Ako si Clarice, taga Manila. Itong karanasan ko ay tungkol sa nangyari sa akin nung dumalo ako sa Mascara Festival sa Bacolod. Kasama ko si Eman na boyfriend ko palang that time. Sobrang excited pa ako noon na maapunta ng Bacolod. First time ko lang. Samantalang ilang beses na naapunta doon si Eman nung hindi pa kami mag-boyfriend-girlfriend. A day before the festival kami dumating doon. May nabook na kaming hotel at doon kami mag-i-stay for 3 days. Hindi ko alam that time na 3 weeks na pala akong pregi. So all out talaga kami sa pag-join namin sa festival. Nakikipagsiksikan kami sa maraming tao. Nakikipagsigawan at talon talaga. Hindi ko maalala masyado Sir Bob, pero parang yung time na yon, sobrang siksikan. May sumagi sa akin. Not sure if matanda na yun na babae o nasa early 60s pa lang. Pagkasagi niya sa akin, tiningnan niya pa ako ng masama at sinabihang mag-iingat naman. Nagsorry ako noon kahit siya naman yung nanagi sa akin. Para naman hindi na lumaki pa. Pero ang sabi ni Eman ay pinanlisikan pa ako noon ng mga mata, sabay paingos na umalis. Parang napatitig daw ito sa tiyan ko at nag-smirk daw ng mabilis sabay alis. Pagod na kami nung bumalik sa hotel. Hindi raw sigurado ni Eman pero pairamdam niya ay may sumusunod sa amin. Pagpasok sa room ay agad na akong naatulog nun. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla akong nagising dahil humilab yung tiyan ko. Sobrang hilab noon na gumuguhit talaga mula sa sikmura ko papuntang puson. Naiiyak na ako. Para akong manganganak noon na di makaire. Yung hilab ay napalitan na ng sakit at nasusuka na ako. Sumasakit na rin yung ulo ko. Akala ko nga ay acid reflux lang. Pinainom ako ng maligamgam na tubig ni Eman dahil hindi niya ako madala sa ospital noon.
Medyo busy kasi yung kalye at baka naman napagod lang ako ng husto. Medyo gumaan naman yung pakiramdam ko pagkatapos. Pero maya-maya, muli na namang humilab yung tiyan ko. Nanlalamig na rin yung pakiramdam ko at suka ako ng suka ng tubig. Kaya nagpasya na akong dadalhin na ako ni Eman sa ospital. Swerte lang talaga, Sir Bob, na nung palabas kami ng kwarto, nakasalubong namin yung isang babae na naglilinis yata. Pauwi na siya nun. Medyo may katandaan ito, parang nasa 50s ganun. Tinanong niya kung anong nangyari sa akin. Tapos tiningnan niya ako mabuti. Pinulsuhan at hinawakan niya yung tenga ko. Sobrang lamig daw nun. Nagulat kami nang itanong niya kung alam daw ba namin na buntis ako. Ang bilis daw kasi ng pulso ko. At saka kumadro na daw dati yung nanay niya, kaya may alam din siya sa pagkilala ng mga buntis. Mukhang nabati daw ako dahil sa kalagayan ko. Alam ko daw ba yung tinatawag nilang laing ginhawa? Yun daw ang tawag nila sa aswang. Mukhang inaaswang daw ako. May alam daw siya na pwedeng pagdalhan sa akin. Magaling daw yun na manggagamot. Wala na kaming ibang nagawa kundi samahan kami ni Manang sa kakilala niya. Tama nga yung sinabi niya at nabati ako at inaswang. Buntis din daw ako. Kaya siguro nasundan ako ng aswang dahil sa amoy ng nasa tiyan ko. May binigay sa aking bitkis daw yon na tinali sa tiyan ko para proteksyon at pangontra sa mga laing ginhawa at masasamang espiritu o elemento. Medyo lapitin daw kasi ako nun. Hindi namin inaasahan ni Eman na ganun-ganun lang ay naaswang ako. Ganun sila kabilis mabiktima at wala man lang akong kaalam-alam. Kinabukasan din ay maaga kami nagtungo ng airport. Laking pasalamat namin kay Manang at di na kami nagasusan pa sa ospital kung sakali. Simula nung nabuntis ako ay naging maingat na rin ako noon sa mga nakakasalamuha ko. Hinding-hindi ko makakalimutan yung nangyari sa akin sa Bacolod. Medyo nakakakilabot pero isa ring napakasayang araw para sa amin ni Eman. Kaya tuwing Mascara Festival noon ay naalala ko kung paanong nabuhay yung panganay namin. Kung anong naranasan ko at ginawa para lang mailigtas siya sa balak kumuha sa kanya. Nga po pala, Sir Bob, mga 2 weeks dito sa Manila ay may nararamdaman pa rin kami noon na parang umaaligid sa bahay namin. Buti na lang at nakuha namin yung number ni Manang doon sa hotel sa Bacolod. Magsaboy lang daw kami ng asin at palagi daw ako magsuot ng itim na damit. Nang sinamahan na ako ng binan kong babae na may alam din sa ganoong nilalang, ay nakampante na ako. Kung ano-anong pangontra ang tinatabi niya noon sa higaan. Bumili pa siya ng buntot pagi at mga kamangyan para pampausok. Tuwing hapon ay nagsisiga siya ng goma. Kaya laking pasalamat ko rin sa kanya at naipanganak ko ng maayos yung panganay ko. Nawala na rin yung pakiramdam ko na may umaaligid sa bahay namin. Grabe pala talaga sila. Kapag ginusto nilang kunin, gagawin nilang lahat. Hindi ako naniniwala nung una tungkol sa kanila. Pero nag-e-exist pala talaga ang mga aswang. Hindi lang sa Bacolod o Visayas, maging sa Mindanao at Luzon. Kahit saan pa. Pero ngayon, di na sila nahahalata. At dahil din sa kwento kong to, kaya ako naging interesado sa pakikinig ng mga horror stories. Tuloy-tuloy lang po sa pag-upload, Sir Bob, dahil nag-e-enjoy talaga akong pakinggan yung mga stories sa channel nyo. Thank you sa inyo. Hello po, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Maxine, taga Negros Oriental. Itong karanasan ko ay nangyari sa isang lugar sa Bacolod. Minsan noon ay nagkayayaan kaming magbabarkada na pumunta ng Bacolod sa isa pa naming kaibigan na taga doon. Ang plano namin, doon na lang sa kanila magstay. Pero ang sabi niya, hindi daw kami kasya sa bahay nila. May alam siya na pwede naming tirhan pansamantala habang nagagala kami doon. Mura lang daw at malaki yung bahay. Pumayag na kami dahil mas may enjoy nga naman namin kung may matutuluyan kaming bahay doon na wala kaming ibang iniisip at pakikisamahan. Makakauwi at makakaalis pa kami kahit anong oras.
Medyo malayo din yon sa tirahan ng kaibigan namin. Parang ang private property na yon at kung mapapaganda pa ay pwede ng resort. May mataas na gate at pader. Namangha din kami sa laki ng bahay pero halatang luma na talaga. May swimming pool pa nga pero wala ng tubig at puro na lang dahon ang laman nun. Ang sabi ng namamahala ay isang foreigner ang may-ari pero wala namang binanggit kung binenta o pinabayaan na lang yung bahay basta-basta. First night namin doon kasama yung kaibigan naming taga Bacolod ay nag-ihaw kami ng isda at liempo. Yung mga lalaking kasama naman namin ay nagsimula ng mag-inuman. Nagpunta ako noon sa kusina mag-isa para kumuha ng lagayan ng inihaw. Nagulat pa ako noon nang makita ko yung kaibigan naming lalaki na nakatalikod at papalabas ng likod bahay. May pinto kasi noon sa may kusina palabas. Doon ko nga siya naabutan. Hindi ko alam kung anong gagawin niya noon sa likod, gayong napakadilim na. Tinawag ko siya pero wala akong narinig na tugon mula sa kanya, kaya hinayaan ko na lang. Pagbalik namin doon sa harapan ng bahay kung saan kami naglagay ng pwesto ng inuman, nagulat ako kasi andoon na yung kaibigan namin na nakita kong pumunta sa likod bahay. Tinapik ko yon at mahinang tinanong kung anong ginagawa niya doon. Nagtaka naman siya. Ano daw yung pinagsasasabi ko? Sinabi ko sa kanya na nakita ko siyang lumabas ng pinto ng kusina. Yung suot niyang damit ay ganoon na ganoon sa nakita ko. Kababae kong tao pero nagago niya ako noon dahil kinilabutan daw siya sa mga sinabi ko. Hindi siya nakalapit ng kusina. Ako naman ang kinilabutan. Tinanong ko pa siya ulit kung seryoso ba. Oo raw at tanungin ko pa yung mga kasamahan namin. Hindi ko na ginawa dahil baka magkagulo lang at magkatakutan. Past 1 AM na nang matapos kami at magpasyang matulog. Halos kakaidlip ko lang nang marinig ko ang mahinang kalabog sa isang kwarto. Narinig din pala ng ibang kasama ko yon. Sabay kami nagsibangunan para silipin kung ano yon. Wala kaming nakita maliban sa martilyo na nasa lapag na. Yung kwarto na pinasok namin na pinagmulan ng kalabog ay malapit sa may kusina. Hindi namin nasilip kung ano yung laman nun. Nagsipagbalikan na lang kami sa pagtulog nang wala naman kaming nakitang may gawa ng kalabog. Kwento ng isang kasama namin, yung napagkamalan kong lumabas ng likuran ng bahay. Umihi daw siya noon bago umakyat ulit ng kwarto. May napansin daw siyang parang anino na dumaan sa may likuran niya. Napalingon daw siya agad para tingnan kung sino. Wala naman daw ibang tao. Agad daw siyang bumalik sa kwarto noon na ginagamit nila. Pahiga na raw siya nang may makita na naman siyang aninong dumaan sa may pintuan. Hindi na raw niya yon pinansin dahil sobrang antok na niya. Nakaidlip na raw siya nang maramdaman niyang parang may kumakalampag at yumuyugyug sa higaan niya. Nasa lapag yung iba naming kasamang boys at siya yung humiga doon sa kama. Ramdam daw niya yung pagyugyug ng higaan niya kaya mabilis siyang bumangon. Napamura pa nga daw siya sa pag-aakalang ginugulo siya ng kasama niya sa kwarto. Pero tulog na tulog daw yung iba. Ako naman noong mga oras na yon ay nakaramdam ng alinsangan. Di lang pala ako, kundi yung mga kasama ko sa kwarto. Para kaming sinisilaban sa sobrang init. May electric fan naman pero parang hindi kaya yung init ng buong kwarto. Yung feeling talaga na para kaming sinusunog. Nagising na rin yung iba kong kasama sa kwarto. Bumaba kami ng sala dahil talagang nakakairita yung init. Takang-taka kami kung bakit ganoon na lang yung init gayong mahangin naman sa labas. Nagulat pa kami noon nang lumabas din ng kwarto yung ibang kasamahan naming lalaki na yumuyugyug yung kama. Sinabi niyang hindi siya makatulog. Nagpasya kami na lumabas muna at maghanap ng makakainan. Yung ibang boys na iwan dahil mahimbing pa rin ang tulog. Nagtaka kami pagbalik namin noon na andoon na rin silang tatlo sa labas. Nagpapaantok at nagpapalamok. 5 kaming umalis at isa lang yung lalaki na kasama namin. Si Dave. Siya yung nakita ko lumabas sa likod ng bahay.
Saan daw kami galing? Parang nakita pa raw nila si Dave na nakahiga sa kama. Ginigising nga nila pero ayaw daw bumangon. Nagtalokpong pa daw ng kumot. Napamura ulit siya noon at sinabing hindi siya yon dahil sumama siya sa amin na lumabas. Napamura ding sumagot si Alan noon. Huwag daw ganon at walang takutan. Pero seryoso si Dave at sinabi din naming kasama nga namin siya. Kung ganon, sino daw yung nakahigang yun? Binalikan nila yung kwarto pero wala nang nakahiga sa kama ni Dave. Doon na kami nagsimulang magkwento doon sa kwarto namin na sobrang init. Tumahimik na noon si Dave. Maliban sa kinuwento niyang may nakikita siyang anino ay wala na siyang ibang kinuwento sa amin noon. Pero ramdam naming balisa siya. Ikaw pa naman ang mapagkwentuhan ng tungkol sa doppelganger mo. Hindi lang pala ako ang pagkamalang nakita siya. Kahit yung kasama naming si Babe. Medyo natakot lang daw siyang ikwento yung nakita niya dahil hindi maganda. Habang nagiinuman raw kami, napapatingin siya sa loob ng bahay. Ang weird daw kasi ng pakiramdam na parang may tao doon sa loob kahit andoon naman kami lahat sa labas. Nang bigla daw may nakita siyang lalaking paakyat ng hagdan. Kitang-kita kasi yung hagdan mula sa labas. Ganoon daw yung suot na damit ni Dave, kaya napatitig daw siya noon kay Dave. Medyo nahilo nga raw siya na makitang malabo yung muka ng kaibigan namin. Parang wala daw itong muka o sa madaling salita ay walang ulo. Buti na lang at alam niya ang mga ganitong pamahiin kaya agad niyang tinapik si Dave at nagkunwaring inaasar ito. Hindi lang basta tapik, kundi malakas sa tapik sa pisngi ang ginawa niya. Pang-alis daw ng bad omen. Nagkunwari na lang daw siya nung lasing. Napag-usapan namin to nung nakaalis na kami sa lugar at siguro mga 1 week later. Dahil lahat kami parang may trauma pa sa bahay na yon pagka-uwi ng Negros. Tapos, biglang nagkwento si Dave sa mga naranasan niya doon sa haunted house na pinag-isihan pala namin. Unang gabi pa lang daw namin sa bahay na yon ay may nakikita na siyang parang mga anino. Palagi daw yung sumusulpot sa kung nasaan siya. Nung patulog na daw siya nung gabing nagiinuman kami, napadaan siya sa isang salamin na nandoon sa loob ng kwarto nila. Doon daw, nakita niya na parang wala siyang ulo. Hindi raw siya makatulog nun at may kung ano-ano siyang nadidinig. Pero ang kwento niya nung una ay hindi niya pinapansin dahil antok na raw siya. Yun pala ay ayaw lang niyang pag-usapan doon sa bahay na yon yung mga talagang naranasan niya. Para kasing binaglalakad daw na nakakadena at meron din daw na parang umiiyak. Akala niya nung una ay lasing lang. Pero nung niyugyug na daw yung higaan niya, doon niya nasiguradong may nangyayari ng kakaiba sa bahay na yon. Nang muli naming makausap yung kaibigan naming taga Bacolod, saka lang din niya nakwento yung tungkol sa bahay. Nagtanong-tanong daw siya nung nakaalis na kami doon kung bakit may nagpaparamdam sa bahay na yon. Nalaman niya na pinatay pala doon yung may-ari at sinunog yung kwarto nito. Yung mag-ina nito ay pinahirapan din daw bago patayin. Mga taong 70s to 80s daw yon. Kaya pala ganoon na lang yung manifestation ng bahay. Sobrang lungkot at nakakapangilabot pala ang mga nangyari noon. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng inyong mga tagapainig. Ako si Ryan, taga Bacolod. Itong kwento ay karanasan ko at ng ilang kakilala ko sa pinasukan naming school. Hindi ko na lang po babanggitin kung ano, basta kilala ito na medyo haunted na eskwelahan dito sa Bacolod. May klase ako sa gabi. Mga 8 PM siguro yon at nasa ground floor lang yung ginagamit naming classroom. Yung teacher namin na nagtuturo nasa original room niya na nasa 2nd floor. Nautusan niya ako na may kukunin doon sa classroom niya. Mabilis naman akong sumunod at hindi ko na inisip na mag-isa lang ako at madilim pala yung hallway. Medyo maliwanag naman ang buwan kaya diretso akong tinunton yung classroom niya. Sa pagmamadali ko, nakalimutan kong kunin sa kanya yung susi. Babalik na sana ako pababa nang may marinig akong yabag na naglalakad sa loob. Kaya napasilip ako sa maliit na siwang ng pinto.
Doon, may nakita akong estudyante na palakad-lakad. Hindi ko maaninag yung suot niya, pati nga yung muka. Na-side view kasi, kaya sinitsitan ko yun at tinawag. Hindi siya familiar sa akin, kaya kinatok ko na lang yung pinto para makuha yung atensyon niya. Pero hindi ako nito pinansin. Sa pagtataka, bigla na lang yung nawala. Kaya naman mabilis akong bumaba at sinabi sa teacher namin na may student sa loob. Pero di ako noon pinagbubuksan. Nakasarado daw yun ng iwan niya at wala nang estudyanteng naiwan sa loob. Wala namang sariling CR yung classroom, kaya imposible daw na may masaraduhan. Pinasamahan na ako noon ng isang kaklase ko at daladala ko na rin yung susi. Doon ko lang napansin na imposible pala na may masaraduhan doon dahil nasa loob din yung lock. Isa pa, talagang nagpakaba at nabigay ng takot sa akin noon ay nakapatay na yung mga ilaw sa classroom. Tanda kong nakabukas pa yon at may tao sa loob. Sinabihan pa akong loko-loko ng kaklase kong yon at nananakot pa raw ako. Kaya hindi ko na nagawang ikwento sa kanya yung nakita ko dahil tinawanan lang niya ako. Pero ilang linggo lang yata ang nakalipas nang marinig ko siya nagkukwento. May isang teacher daw ang nakakita sa madre na palakad-lakad sa faculty room nang pauwi na raw ito. Akala niya ay isang kasamahan niyang teacher, pero naapang madre daw ito at parang luma na raw yung suot nitong uniforme. Nang tingnan daw niyang mabuti, napansin niyang parang hindi sumasayad ang mga paa nito sa sahig. Doon na raw siya nagtititili at napahiyaw sa sobrang takot nang humarap ito sa kanya. Hindi raw niya malaman kung namumutla o nangingitim yung buong mukha ng madre. Basta nakakapangilabot daw yung itsura nun. Sa takot ng teacher na yon ay hindi yun nakapasok ng ilang araw. May isa din akong kakilala na napakitaan sa isang classroom din. Pangalanan natin siyang Luna. Yun talaga sa kanya ang malala dahil parang nasundan daw siya hanggang sa kanilang bahay. Di ko lang sure kung totoo. Pero nung kinuwento namin, seryoso siya. Napansin kong takot at takot din siya dahil sa naranasan. Tanghali pa raw nangyari yon, lunch break. Kakatapos lang daw niyang mag-lunch sa kantin at bumalik na siya ng classroom. Walang ibang estudyante maliban sa kanya, kaya umidlip daw muna siya nun. Naalimpungatan siya dahil narinig niyang may tumatawag sa pangalan niya. Nagpalinga-linga daw siya dahil baka pinagtataguan siya ng mga kaklase. Sinabi niyang lumabas na sila dahil inaantok na siya at wala siya sa mood para makipagbiruan. Muli daw siyang sumubso sa mesa nun. Maya-maya, yan na naman daw at may tumatawag sa kanya. Napatayo na siya at hinanap sa buong classroom. Pero wala yung mga kaklase niya. Pagtingin niya doon sa labas ng bintana, ganoon na lang daw yung takot na naramdaman nang tumambad sa harapan niya yung babaeng nakabistidang itim. Nakalutang ito sa hangin at naangising na atingin sa kanya. Napausot daw siya ng mga mata nun dahil baka namalikmata at naalimpungatan lang. Bigla daw nawala yung nakaitim na babae, kaya pinaniwalaan niyang namalikmata lang siya nung una. Nung nasa bahay na raw siya at matutulog na, muli daw niyang narinig yung pagtawag sa ganoon pa ng boses. That time, tenga naman niya yung sinuri kung may diferensya ba yung pandinig niya o kung tama ba yung narinig. Muli daw niyang narinig yon, kaya napadungaw siya sa may bintana ng kwarto niya. Katakot-takot na mura at banggit sa iba't ibang santo daw ang nagawa niya, sabay parang nangisag ang mga buto sa sobrang takot. May babaeng nakaitim, nakalutang at nakatunghay daw sa kanya sa bintana. Paulit-ulit daw siyang nagsisisigaw noon ng mama, hanggang sa magdilim na lang daw yung paningin niya.